malagod namin kayong tinatanggap dito sa GFC, Grace Fellowship Church of Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon sa pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa website na gfc.com.ph. At kung kayo po ay bumibisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng main entrance pagkatapos po ng ating service. Ikalulugod po namin na sagutin ang inyong mga katanungan. At sa hapon pong ito, nagpapatuloy ang ating pagtalakay sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang ating pong Pastor Peter Martin ang magbubukas ng salita ng Diyos at mga ngaral mula sa ikalawang Korinto, chapter 3, verses 12 to 19. Isang bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng higit na kaluwalhatian ng bagong tipan at ng hindi na ikukubling pag-asa na meron tayo kay Kristo. At ano pa bang mas mainam na simula sa ating pagtitipon, kundi ang sama-sama nating pag-awit ng papuri sa ating dakilang Diyos at Hari. Siya na noon ay nakatago sa atin, nakakubli sa atin, ay pinakilala na ngayon sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo at kapangyarihan ng Espiritu. Nasusulat, ang hindi pa natin nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, at hindi pa naiisip ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. 1 Corinthians 2:9-10. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at sama-sama nating awitin ang ating unang awit. Masdan ating Diyos. Sinong sa dagat ay may tangan o sa buhangin ay bumilang. Mga hari ay nanginginig o magpuri ang buong daigdig. Masdan ating Diyos nasa luklukan, at siya'y purihin. Siya ang hari, kataas-taasan, ating Diyos purihin.
nasa luklukan, at siya'y purihin. Siya ang hari, katas-taasan, ating Diyos purihin. Hari ka magpakailanman, hari ka magpakailanman, hari ka magpakailanman, hari ka magpakailanman. Basta ating Diyos nasa luklukan, at siya'y purihin. Siya ang hari, katas-taasan, ating Diyos purihin. At alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala na niya noon pa man ay itinalaga rin niya na maging kawangis ng Kanyang anak. Kay Kristo nabubuksan ang ating mga mata at nabago ang ating puso upang hindi na tayo mahubog ng mundong ito, kundi may tulad sa wangis ng Kanyang anak. Kaya tayo'y nagagalak sa bawat kalagayan at nagtitiwala na ang Diyos ay laging kumikilos para sa ating kabutihan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ang ating panalangin. Ito ang ating awit. Maging aking pananaw. Aking Diyos, maging tanging pananaw, maging buong tambulan ng isipan.
habang inihahanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensahe mula sa salita ng Diyos, ating pagnilayan ang mga maluwalhating biyayang ating tinanggap kay Kristo. Mga katotohanang pumupukaw sa ating puso upang siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat sa Kanya, ang batas ay binigyang hustisya, sa gapos, puso'y kinalas, at ngayon ay bago ng lahat. Sa pasasalamat at sa kagalakan, ating itaas ang ating tinig at awitin, ang awit ng reformasyon. Yung kalwalhatian, pananalig ng paraan, walang angking kabutihan, tiyak sa pangakong laan, pag-asa'y kay Kristo. Tayong nakatayo sa pagbasa ng banal na salita. Exodo Kabanata 34 mula sa unang talata hanggang 8. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya noong una.
dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa itaas ng bundok. Kailangan walang sasama sa iyo. Walang sino mang makikita sa kahit saang bahagi ng bundok. Kahit na mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok. Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato gaya noong una. At kinabukasan, maaga pa'y umakyat na siya sa bundok ayon sa inutos ng Panginoon. Dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasama nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparasahan ko ang mga nagkakasala, pati ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon." Nagpatari pa si Moises sa lupa at sumamba. Exodo, Kabanata 34, mula sa unang talata hanggang 8. Mari na po tayo maupo para sa panalangin. Salamat Kuya Tep, salamat Kuya Jack, salamat sa lahat ng kumanta. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na alam po namin na kayo po ang may likha sa buong mundo, sa buong universe, Lord. Kayo po ang may akda at kayo po ay may akda ng pamamaraan ng kaligtasan, Panginoon. You are the author of salvation. Panginoon, alam po namin na maaari po kaming we can rely on your covenants, Lord God. Yung mga pangako na tinutupad ninyo, Panginoon Diyos, hanggang ngayon, maging sa Israel, pati na rin sa amin, sa bagong tipan, Father, in the new covenant. Alam po namin na we can hope in you. Yung aming pag-asa ay nasa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga katotohanan ito. Humihingi din po kami ng kapatawaran. Patawarin mo nga kami, Panginoon Diyos, kung nailalagay po namin ng ibang bagay na nauuna pa kaysa sa inyo. Minsan yung aming pagte-telebisyon o kaya ang pagbibigay ng baliwala, binabaliwala lang po namin ang aming mga oras, Lord. Binibigay lang namin sa ibang bagay. Help us, Lord God. Bigyan niyo nga po kami ng disiplina. Alalayan niyo nga po kami sa aming mga oras, Panginoon Diyos, maging sa iglesia at maging sa mga bahay namin. Father, we ask for your forgiveness for the things that we failed to do. Missing the mark. We ask, O God, Lord God, na help us, Lord, through your Holy Spirit, sa banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Tulungan niyo nga po kami na lumakas, maging more Christ-like, tulad ng inyong anak. Salamat, Panginoon, kung anong meron namin dito sa GFC, na parang every Sunday nakakapunta po kami dito. Hindi naman po namin sinasabing nare-reset po kami. Ngunit na para kaming halaman na nadidiligan, Lord. Nakakakuha po kami ng renewed energy because of fellowship. Ito po'y itinakda niyo, Panginoon Diyos, ng pamamaraan ng godliness, Lord. We know that this is your ordinary means of grace to meet your people. Ito po ang inyong disenyo. Naalala po namin, ang inyong anak ay sinabing, I will build my church. At ito po ang aming ginagawa. Salamat sa bagong tipan. Mapag-aralan po namin the new covenant na lampas talaga sa lahat ng ibang tipan sa lumang ni Moises, ni Noah, Lord. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat po, nakarating po kami ngayon sa araw na ito. At yun po ay ibig sabihin ay you sustained us during the week. And we thank you for it.
Thank you for your protection, for your grace, your mercy, for your healing, and for everything, Lord God, na alam niyo po na aming pangangailangan. Alam niyo po lahat ng aming pangangailangan. Sana maunawaan po namin na ikaw talaga ang aming kailangan, Panginoon Diyos. Yung ibang, sometimes lumalabas po sa amin ng self-sufficiency. Ayaw po namin nun. Gusto po namin maging dependent lang po kami sa inyo. Ika nga, Panginoon, we want to be a dependent forever. Ayaw namin maging independent na parang bata na nagiging teenager, na nagiging young man, na nagiging father and grandfather. Ayaw po namin. Gusto lang namin maging dependent lang po kami sa inyo from now until the day you take us. Help us, Lord God. And Father, sa lahat ng aming mga Bible study, tinataas po namin, Women of Grace, Men of the Word, yung mga seminars na padating, ang aming camp sa August 21. Kayo po ang umalalay sa mga nag-aayos, Father. And sana we even pray for good weather for that. At sa hapon na ito, Panginoon Diyos, we ask, Lord God, that you, your Son, might be glorified in everything. Sa mga hindi pa nakakakilala po sa inyo, Panginoon Diyos, kagaya nga na sinabi sa Hebreo, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Sana wala pong mag-harden ang kanyang puso. I pray for the believers already. Pray for our eyes and our ears to be opened so that it might penetrate our minds and our hearts today. And today we commit this day to you. And we ask that you glorify your Son, Jesus. And in His name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyo. Joke lang. Meron pong, alam ko medyo malamig dito sa harapan, kaya yung mga matitibay lang ang naandiriyan. At hindi po yun, alam po namin na mas malamig dito sa harapan. Ang title natin for today is Ang Kaluwalhatian ng Diyos na Nagdudulot ng Pagbabago. Very specific ang aking title. At siguro bago ang lahat, hihingin ko lahat kayo na tumayo. Samahan niyo po ako basahin ang 2 Corinthians, pangalawang Korinto, chapter 3, verses 12 to 18. Ito, pag tinatanong niyo po kami, ang ginagamit po namin dito is MBB tag or ang Biblia 2001. Verse 12. Yamang kami ay mayroon ganun pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan, hindi gaya ni Moises na naglagay ng talukbong sa kanyang muka upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, Holy Spirit. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroon kalayaan. At tayong lahat na walang talukbong ang muka, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, from glory to glory. Sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Maaari na po tayo maupo. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng napakahalagang salita ng Diyos today. Ano po ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa? Ano ang nagbibigay ng pag-asa sa isang tao kung saan lalabasan sa kanyang pananalita? Kanyang kumpiyansa at tapang. Ano kaya? Nung grade school ako, naalala ko, ang tapang ko ay nanggagaling sa resback.
o padrino. Andun ako sa Ateneo, grade school, noong 1970 something, 56 na po ako. At hindi nyo kasi inabot yung mga kabataan, hindi nyo inabot yung bullying eh. Pero meron may mga bullies din, pa isa-isa, na kung saan natatakot po ako araw-araw pag pumupunta sa eskwela. Mangyaring yung kapatid ko, minsan susunduin ako sa grade school, siya ay nasa grade 6, grade 7 na, ako ay nasa grade 2, grade 3 pa lang. At yun ang naging tapang sa akin. Naalala ko nga lang, side kwento lang, yung nangbubuli sa akin nung grade 2 ako, malaki siya sa akin nun. Pagdating ng grade 3, nandito na. Grade 4, grade 5. Pagdating ng first year high school, nandito na lang sa akin. Ano ngayon, sabi ko. Hindi na ako pwedeng ibuli. At doon lang ako tumangkad, late bloomer ako. Mga kuya ko at nakakatanda sa akin, nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Mga kamag-anak naman, may mga kamag-anak naman ako, iba yung kanilang kumpiyansa. Meron akong isang kamag-anak na ang kanyang kumpiyansa ay nasa Yamashita Treasure Hunter Map. May naalala niyo po ba yun? Mga nasa 80s and 90s. Doon napunta ang kanyang kumpiyansa. Naging masama dahil hindi na naatupag yung mga ibang bagay sa buhay at medyo na-neglect yung pamilya. Pagdating sa college, ang kumpiyansa ko naman ay nanggaling sa aking paglalaro. Pagiging scholar sa paglalaro ng basketball. Pagdating ng bagong kasal siguro, ang magiging kumpiyansa mo is dun sa negosyo mo, sa work, o kaya sa mamanahin sa mga magulang. Pag nasa edad na kayo, kagaya ko, baka ang kumpiyansa ko is pag-graduate ng 3 anak ko. Pag senior ka na, baka sa SSS ang inyong kumpiyansa. Kung mapapansin po natin, sa lahat ng panahon, sa pagtanda, ay may katumbas na nagbibigay ng kumpiyansa sa isang tao. Bagamat alam naman natin na dapat kay Kristo lang dapat tayo umasa, siguro naman hindi naman siguro masama umasa dun sa ibang bagay na nabanggit ko. Mas gugustuhin na natin umasa sa mga ito rather than wala na lang pag-asa at magkaroon na lang ng depression, di ba? Parang mas okay na may pag-asa ka, iniisip mo, negosyo mo, trabaho. Ang palagi lang dapat nating maunawaan ay kung anong meron tayo at kung ano ang binibigay sa atin ng Diyos dahil sa ating kumpiyansa at tiwala ay bigay ni Lord. At ultimately, we have to focus on the Messiah Himself. Minsan kasi hindi natin na uunawaan na sobrang, sabi nga ni Rico last week, sobrang swerte natin, di ba? Nasa bagong tipan tayo. Talagang pinagpala tayo na nakita na natin na past na yung cross. Naunawaan na natin kung anong meron nga tayo sa New Covenant kasama na si Jesus. Nalala po natin yung mga covenants na pag-aralan po natin dito, test lang, quiz lang. Ano ang sign ng No Way Covenant? Ano? Rainbow daw, sabi. Tama. Ano ang sign ng Mosaic Covenant? Sabbath. Diba? Ang sign ng New Covenant is yung Lord's Supper. Every Sunday. Or every month. Ginagawa po natin. At ito ay, ang pag-aaralan po natin is part of the New Covenant. Ngayon, marahil baka iba sa inyo ay nagbabasa ng mga komentaryo tungkol dito sa mga talatang ito, napakadaming pwedeng sabihin. Si John MacArthur na ang ating lolo, 4 na sermon po ito mula dito sa 7 talata. Yung ibang komentary napakahaba. So ngayon pa lang ay naghihingi na ako ng pamaun. Tama. Dalawa kasi yung kape na nainom ko today. Because ang pakay ko ngayon, my intention is maipaliwanag ko sana kung ano yung nakikita kong makakatulong for a sermon today. Hindi po ito Bible study or inductive Bible study or Bible class.
Ito po ay sermon sa the Lord's Day, kung saan ay ang pakay natin ay kilalanin natin siya ng lubusan at mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa oras na ito. Ang daming pwedeng sabihin sa 7 talata, ang daming pwedeng puntahan. Marahil ang sermon nga kaninang umaga might be different from the sermon this afternoon. Kaya pwede po kayo ulit makinig. Pero ito po ay sermon ng part 2. Kung last week kay Pastor Rico, ito po yung part 2. At parang sa pagpapatuloy ni Pablo ito, sa pagkukumpara niya sa kautusan ni Moises at sa bagong tipan ng Diyos na nagmumula kay Jesus. Gusto din natin pag-usapan kung ano ang mayroon, keyword, ano ang mayroon na tayo sa ating everlasting new covenant. So we pick up in verse 12, kung saan unang-una, tatlong mayroons po tayo today, at ang unang mayroon is yung mayroon pag-asa na higit pa kay Moises. At yun yung first point natin, 3 points po. Yamang kami ay mayroon, gayong pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan. Since we have such a hope, we are very bold. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay nag-udyok sa kanya na kumilas ng may katapangan, pero hindi ito pagmamataas. Katapangan, hindi po ito angas. Dapat nagpapakumbaba pa rin tayo. Kung saan-saan nga nanggagaling ang ating tapang eh. Sa padrino, sa resback. Sa New Covenant, wala ba tayong kumpiyansa? Ano ang kabaliktaran ng tapang? Hiya. Hindi na dapat natin ikinahihiya ang kung anong mayroon tayo sa Ebanghelyo. Sabi nga sa Roma chapter 1, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sobrang ganda ng message natin, mga kapatid, na hindi dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Hindi dapat natin ikahiya kung anong meron natin ngayon. Hindi dapat natin pinagsasamantalahan ang pagkakataon bago dumating ang paghuhukom para sa ibang tao. Ang sinasabi ng unang talata na ang napakahalagang pag-asa ay siya dapat ang nagbibigay ng tapang sa atin. Dapat makapalamukha natin. Hindi yung nakakahiya. May share sana ako pero baka magalit ka Ang sinasabi sa Roma chapter 1 at saka sa 2 Corinthians chapter 3 is we have this boldness. Ang tanong natin sa bawat isa today is, bakit wala tayong boldness? Tanong ko sa sarili ko. Pinapadaan ko lang, every single day may mga kasamahan ako na hindi ko pa na-sharean. 10 years na kami magkasama. Kaya, alam nilang kaya ko na magkasal. May lisensya na ako magkasal. Kaya para sa akin po ito Sobrang ganda sobrang importante ng message, ng mensahe, ng pag-asa, sabi sa verse 12. Bakit tayo nagkakaproblema? Where is the boldness that, according to the Apostle Paul, we should have? Sabi niya, hindi naman siya nagsisinungaling. This is the Holy Scriptures. Since we have such a hope, we are very bold. Masasabi po ba natin yan? Ako minsan hindi. Dito lang ako bold. Kasi kayo kausap ko. Ang dali di ba? Nakikinig lahat. Wala naman sisita sa akin. Takot nyo na lang kay Pastor George. Nasa likod. Pero paglabas po natin dito, parang nawawala ang boldness ko. Ewan ko sa inyo. At ito yung pagkakaiba. Sabi dito, si Moises may talukbong. Tayo, wala tayong talukbong, dapat may boldness na tayo. Sabi sa verse 13, hindi gaya ni Moises,
na naglagay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumipas. So, kino-compare ni Moses to. Yung isa, at tayo, Kristiyano, we have such a hope, we have boldness. Hindi mo kailangan magtalukbong. Si Moises, sa kanyang dinadalang mensahe, meron siyang talukbong. Bakit ayaw kaya makita ni Moises ang mukha niya? Sino may alam? Hindi ko alam eh. Hirap nito. Una sa lahat, pag tinignan natin sa Exodus chapter 34 verse 30, sabi dito, English na lang, behold, the skin of his face shone and they were afraid. Natakot sila. Doon sa lumang tipan. Natakot sila. Pero dinagdagan ni Pablo, may isa pang rason at ito ay ayaw makita ni Moises ng mga Israelita na ang pinanggagalingan ng nakikitang kaluwalhatian ay nawawala. In other words, pagbaba ni Moises galing sa kausap si Lord Yahweh, nagkakaroon ng glow yung kanyang mukha. Pagkatapos niya manggaling sa bundok ng Diyos. So tatakpan niya yung sarili niya. Bakit? Ayaw niyang makita ng mga Israelites na nawawala yung glow. Ang sasabihin daw ng Israelita, iniisip ko lang, ay, yung glow na mukha ni Moses, last week, 2 days ago, nung Sunday, sobrang kitang-kita namin yung glow, yung kaluwalhatian sa mukha niya. Ngayon, medyo nagfe-fade na, nawawala na. At yun daw ang ayaw makita ni Moises na nawawala, na nagfe-fade yung kanyang glow sa mukha. Bakit? Kasi sa pananaw ni Pablo, pag nakita ng isang Israelita na nagfe-fade, nanggaling ka sa bundok, nagfe-fade yan, yung message mo nagfe-fade din. Yung message mo ay nagfe-fade din. Ayaw niyang sabihin ng mga Israelita na nawawala pala ang glow after a few days, hindi ko alam, baka a few weeks. Marahil, maaari siguro sabihin kasi ng mga Israelites na ang batas pala na sinasabi mo sa amin ay nawawala. Parang yung kalawalhatian sa mukha ni Moises. At ang ginagawa ni Pablo dito sa 7 talata ay kinukumpara niya si Moises sa mga taga-bagong tipan, tayo. Moses and the new people of the new covenant. Us and them. Tayo at sila. Si Moises, di ba sinabi ko na nga kanina, ang nahihiya. Tayo hindi na. Tayo may openness. Tayo dapat may boldness. Ang problema lang minsan nawawala eh. Sabi sa verse 12, may katapangan tayo. Sabi sa verse 13, nakatalokbong si Moises. Diba? Una, nakikita natin yun. Si Moises, nahihiya, tayo may boldness. May pangalawa pa, pag binasa mo yung verse 14, subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Sila nakatalukbong pa at matigas pa ang mga puso at isipan. Tayo, inalis na ni Lord at itinuwid na ang pag-iisip. Diba? Sabi sa Ezekiel at saka sa Jeremiah, I will give you hearts, no more hearts of stone. He will give us hearts of flesh. Sila matigas pa ang mga puso. Sila nakatalukbong pa. Tayo, inalis na ni Lord ang talukbong, itinuwid na ang ating mga puso, yung mga isip, at pinalambot ang mga puso. At yun ang part of the new covenant. Ipaliwanag ang isang Hudyo na nagbabasa sa lumang tipan, ito ang mangyayari. Pag nagbasa siya, sabi sa verse 15, hanggang sa araw na ito, araw ni Pablo, nandun si Pablo at this time, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises ng isang Israelita, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Sa halip na kilalanin ang kahalagahan ng kumukuwas ng kaluwalhatian, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, ay naging mapurol sa kanilang pag-uunawa. Sabi ni Pablo, nakita ang ebidensya na
they cannot understand. We see the evidence that Paul is saying, we see the evidence na hindi nila nakikita na ang batas ni Moises or the Mosaic Covenant ay panandalian lamang. Mayroon nga kasing nakatalukbong sa kanilang mga puso at isipan. Sabi nga sa John chapter 5 verses 46 to 47, dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin, hindi nila makita yun. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? So sinasabi po natin, yung Mosaic Covenant, pag binasa ng isang Hudyo, dapat makita nila, teka muna, this points to somewhere else. This points to a Messiah. Sabi ni Jesus to sa John chapter 5. Kung talagang pinaniniwalaan niyo yung sinulat ni Moises, hindi kayo hihinto lang dun lang. Dadating kayo it will take you to believing in the Messiah himself. If you believe Moses, you would believe me. But you do not believe his writings. Meron pa rin kayong nakatalukbong. How will you believe my words? At ang talukbong na ito ay nananatiling hindi naaalis para sa Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Dahil kapag siya ay naging kay Kristo, dun lamang ang tabing ay or ay isinasantabi. Di ba? Alam mo, naiisip ko dito yung Romans 11, chapter 11, verse 25, na sinasabi ni Paul ito, based on his own personal experience, pero Word of God, inspired by the Holy Spirit, dahil sa kanyang nakita, sabi ni Paul, may partial hardening that has been happening to Israel. And that will happen until all the Gentiles come in. Sorry medyo eschatological yung aming itong week namin eh. So parang nung nakita ko na, sabi ko bagay na bagay sa Sunday yun na may partial hardening has been happening to Israel. O sa Tagalog may pagmamatigas ng mga puso sa mga Israelita. Nakita talaga ni Pablo ito sa panahon din niya. Hindi nila maunawaan. Talagang sabi nga talagang dapat makita nila na the Old Testament scriptures is pointing to a better covenant, a new covenant. Minsan maihahambing natin ito sa panahon natin di ba? Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Minsan may mga kasamahan tayong hindi nakakaunawa ng Ebanghelyo. Ang dahilan ay hindi nila makita ang katotohanan dahil kay Kristo lang naaalis ang talukbong. Para din silang mga Israelita. Ang talukbong, by the way, ang talukbong na ito is hindi ito intellectual. It's not an intellectual covering. It's a moral covering. Hindi iyon dahil sa mahina sila at mautak tayo, or dahil pinag-isipan natin mabuti at sila hindi nila iniisip, hindi po ganun. Ang talukbong ay tumatakip sa kanilang puso. Hindi ito tumutukoy sa isang kawalan ng kakayahan sa pag-iisip dahil nasa row 4 po siya o hindi po Or kulang siya sa anointing. Ito daw ay isang kawalan ng kakayahan bilang resulta ng isang matigas na disposisyon. Para sa isang Israelita, at the time of Moses, tandaan natin yung chronological order, di ba? Yung sinabi nga ni their hearts were hardened. Their hearts were hardened. Si Lord ba nag-harden ng heart? May nagtatanong sa akin kanina. Hindi di ba? Compare mo sa Egypt, di ba? Pharaoh, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. Pero ito hindi, Israelita to People of God to Sila mismo, pinili na nga sila, chosen out of they have a chosen race. Hindi natin masabing forced na si Lord pa rin ang nag-harden ng heart nila. Sila ang nag-harden ng heart nila.
Tayo naman, ito makikita natin sa comparison sa verse 16. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. Kay Kristo lamang ang talukbong ay tinatabi. Kapag ang isang tao ay, sabi dito, I like the way, so, bumabaling sa Panginoon, di ba bumabaling, siding with the Lord, ang talukbong ay naglalaho, nawawala, it is taken away. Dito naiintindihan ng isang tao kung ano ang tinutukoy ng batas ni Moises kapag tinanggal na ang veil, na ang batas ay hindi nagbibigay ng kaligtasan, na ang batas ay parang salamin na nagbibigay lamang ng kalinawan na kapag tinitignan po natin ang sarili natin at maunawaan natin na hindi natin kayang makamit ang kaligtasan. When we look at the Old Testament today, if you're a believer, you say, oo nga, no? All of these things point to Jesus. And all of these things I cannot do on my own. And that is a proof that the veil has been taken out already from us. Sabi, kapag ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. At mauunawaan natin, pag tinig natin ang Old Testament, uy, yun pala yung sinasabi. Yun pala yung sinasabi ni Jesus. Yun pala yung sinasabi ni Pablo. O ito, nakikita natin, no, ang tabernacle, ang offering, di ba? Ang Sabbath. Lahat ito tumuturo kay Lord eh. Kapag tayo ay bumabaling sa Panginoon at inaalis sa atin ang tabing, nakikita natin si Kristo. Hindi lang sa New Testament, but also in the Old Testament na hindi nangyari sa mga Israelita dahil meron pa rin silang veil. Sabi nga sa Roma chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kinikilala na niya ang dispensation na biyaya or the dispensation of grace ay pumapalit na sa dispensation of works. John chapter 1 verse 17. Sabi dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo ba nakikita din natin ng connection? Nauunawaan ba natin na si Kristo ang katuparan ng lumang tipan? Sabi nga sa Luke chapter 24, di ba? Road to Emmaus. Ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili, si Jesus po ito. Ipinaliwanag niya ito simula sa aklat ni Moises hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. Imagine that. The Old Testament points to Jesus, who is the object of the new covenant. Christ is the fulfillment of the Old Testament. So mayroon tayong pag-asa na higit pa kay Moises. Pangalawang mayroon din tayong espiritu na nagtatanggal ng talukbong. Sabi sa verse 17, ngayon ang Panginoon na siya ay espiritu at kung saan naroroon ang espiritong Panginoon, mayroong kalayaan. Maaring ipahiwatig ng talatang ito na parang baka kinikilala ni Pablo yung pag tinitingnan natin espiritu might be pertaining to Christ daw, sabi sa ibang commentary. Ngunit nakikita sa talata, if the plain sense makes sense, don't look for any other sense, sabi sa hermeneutics. Ang Panginoon daw ay ang Espiritu. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. So, in short, this is the Holy Spirit. Kung sinong meron tayo. Meron tayong Holy Spirit na nagtatanggal ng talukbong. Ang inilalarawan dito ng banal na Espiritu, ang kanyang tungkulin, ang kanyang function. Hindi ang kanyang identity masyado. Diba? Totoo naman, pag minsan, ang Espiritu naman talaga ang gumagalaw at nag-aalis ng talukbong sa atin, sa ating mga mata. Sabi nga ng paboritong kanta ko sa English, sabi, open our eyes, help us see Christ,
May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Buti wala si Tiffany dito, magagalit sa akin. Ang Holy Spirit ay tigatanggal ng pagkabulag sa atin. Siya yung kumikilos. Ito yung sinasabi ng verse. Ang punto ni Pablo at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pagpapalaya, hindi pagkakaalipin. Hindi lamang niya inaalis ang veil, pinalaya din niya ang isang tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kautusan bilang isang paraan ng pagtatamo ng katuwiran. Sabi, what I'm saying is, the Holy Spirit, siya ang gumagawa nitong mga ito. Siya yung nagtanggal ng pagkakaalipin sa atin sa kasalanan. We were slaves to sin. The Holy Spirit comes into our lives and takes away our slavery to sin, slavery to death, and gives us righteousness. Romans chapter 8, verse 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Ito ay sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu na magdadala sa inyo sa muling pagkakaalipin sa takot. Subalit ang tinanggap ninyo ay ang espiritu ng pag-ampon, kaya nga tayo ay tumatawag ng Abba, Father. So patuloy pa rin. So, di ba nakikita mo, kanina nakita natin may veil, walang veil. Si Moses dati, yung may glory. Mamaya makikita natin, the New Covenant believers, yun may glory. Dito, may Holy Spirit. Hindi ko naman sinasabing wala ang Holy Spirit sa Old Testament. Because the Holy Spirit is God of the third person. Parang mahirap naman sabihin natin na wala siya doon, although may ibang nagsasabing ganun. Pero ang ipinapaliwanag ko lang is yung kilos at ang kasiglahan na nababasa natin sa New Testament ay kitang-kita. You don't read the Holy Spirit so much in the Old Testament. Ito sinasabi nga ni Pablo sa verse, balikan ko lang, verse 17. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroon tayong kalayaan. Alam na po natin, talagang celebrated ang Holy Spirit in the New Testament compared to the Old Testament. Ayoko puntahan na sasabihin ng ibang may mga pag-aaway sa internet, nandun ba yung Holy Spirit sa Old Testament, wala ba siya? Hindi ko ayokong pasukan yun. Ang sinasabi ko lang, ang movement, ang kasiglahan at ang kilos ng Holy Spirit, iba ngayon kaysa sa Old Testament. Doon na lang ako matatapos. Sa Acts chapter 19, verse 2, tignan mo nga sinabi na dito, sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang banal na Espiritu nang sumasampalataya kayo? Sinabi niya sa kanya, hindi man lang namin narinig na may banal na Espiritu. Mga Old Testament saints po ito, kausap sa Acts chapter 19. Bakit sinabi ni Jesus ito sa Luke chapter 7 verse 28? Sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo dahil sa mga ipinapanganak na mga babae, wala ng propeta na hihigit pa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman siya na pinakamababa sa paghahari ng langit ay lalong higit kaysa sa kanya. The one who is least in the kingdom of God in the New Testament is greater than John the Baptist. Isang mahalagang dahilan dyan ay yung banal na Espiritu na nasa atin, na umaalalay at nangunguna sa ating buhay, Kristiyano. So meron tayong pag-asa, higit pa kay Moises, meron tayong Espiritu na nagtatanggal ng talukbong, at ito yung gusto ko talagang i-share today, meron nagpapabago sa atin. Meron nagpapabago sa atin. At yun ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa verse 18, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya sa isang salamin, ay nagbabago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, from glory to glory. Dati nung 80s, 90s, ito lagi namin ginagamit. Sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu.
With unveiled faces, we behold as in a mirror the glory of the Lord. And through that, beholding the glory, we are being transformed. At isa pang pagkukumpara ito. At tayong lahat. Verse 12 si Moises, verse 13 si Moises lang. We all. Binabalikan na naman ni Pablo ang pagkakaiba ng Old Testament sa New Covenant. Dati si Moises lang ang umakyat sa bundok. Dati may glow lang yung mukha niya, siya lang mag-isa. Ngayon lahat na daw na nasa bagong tipan at inilalarawan niya ang Christian experience in general. Under the New Covenant, it is not like only one man, Moses, but all Christians pinagmamasdan at pagkatapos ay ipinapakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Or sa English, we behold and then we reflect. We behold and then we reflect. Ang mga Hudyo ay yaong nagbabasa pa rin ng kautusan na may talukbong ang mga puso. Ang mga Kristiyano, wala nang talukbong ang mamaka, ay nakikita sa salamin ng Ebanghelyo ang kaluwalhatian ni Yahweh na siyang si Kristo. The glory, ang kaluwalhatian ay ipinapakita hindi sa panlabas na muka, kundi sa loob, sa pagkatao. Saan makikita? Malapit na po tayo. At saan makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano ang konteksto ng sinasabi ni Moises dito? Bakit siya gumamit ng Old Testament? Bakit niya pinuntahan yung Exodus? Pwede natin balikan yung Exodus chapter 33 and 34. Kanina binasa po natin Exodus also. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang kaluwalhatian daw ay nakikita kay Kristo Jesus. Hindi po natin isuspoil masyado yon, pero yun ang sinabi sa next sermon. Ang kaluwalhatian daw ay nakikita kay Kristo Jesus. The glory of Christ who is the image of God. Naalala ba natin na story sa Exodus chapter 33 and 34? Kanina pinakinggan ko nga ulit eh. Kung hindi natin maalala, allow me just a few minutes to remind you. Exodus chapter 33. Exodus chapter 32, golden calf. Nagalit si Lord. Exodus chapter 33, verse 18, sabi ni Moses said, show me your glory. Okay? Show me your glory, Lord, sabi ni Moses. Sumagot ba si Lord? Oo, andun sa ating talata. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. So, again, tanong ni Lord, verse 18, wala kasi dyan, hindi ko nalagay. Sabi ni Moses, show me your glory. Ang sagot ni Lord, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. At ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kailan niya ipinakita ito? Fast forward, Exodus chapter 34. Dito niya ipinakita yung glory ni Lord. Okay? Stick with me here. So, show me your glory. Sabi ni Lord, sige, ipapakita ko sa verse 19. Pagdating dito sa Exodus chapter 34, eto na ipapakita ni Lord ang kanyang glory. Dumaan ang Panginoon sa harapan ni Moises at sabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulungin Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Yun ba talaga ang gusto makita ni Moises? Exodus 33, Lord, show me your glory. Exodus 34, okay, I'll show it to you.
Hindi niya pinakita yung mukha. Nung dumaan, nasa cleft of the rock lang si Moises, di ba? Fast forward na itong kwentong ito eh. But most of you know what I'm talking about. And then, Moses just heard the voice of God. Marahil inaakala siguro ni Moses na makakakita siya ng something visible externally. Something fantastic to see. Isang kahanga-hangang tanawin. Ngunit hindi yun ang nakita niya. Ang inilarawan ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang boses ay ang kanyang kaluwalhatian. In what way? Mahabagin, matulungin, mapagmahal, at matapat. That's the glory of God. Iyan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang katangian ng mercy, slow to anger, steadfast love, and faithfulness, that's the glory of God. And we're going back to verse 18, okay? That's the glory of God. Hindi nakakita si Moises ng paghiwalay sa dagat or yung 10 plagues. O yung ulap ng kaluwalhatian, nakita na niya. May bread from heaven, very glorious Exodus happenings. What Moses saw or heard, the glory of God, is what? God is merciful, gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. Hindi makapal na ulap kapag araw at naglalagablab na apoy sa gabi. Ganun type na glory ba? Sabi sa verse 18, nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon Jesus gaya sa isang salamin. Brethren, the glory of God is Christ. What He did in the cross. Sabi sa John chapter 12 verse 23, hindi ko alam kung nasama ko pa. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Pag binalikan natin ang talata, di ba? Ang sabi dito, nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Saan natin nakikita yun? Pagbalik sa verse 18. Nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya sa isang salamin. Sa cross. Ay nababago sa gayon ning larawan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu, the Holy Spirit again. We are being transformed from the same image, from glory to glory. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano ang vehicle, ano ang means for one person when you say, I want to become like you, Lord. I want to be Christ-like. Gusto ko maging katulad, gusto ko matulad kay Lord Jesus. Gusto ko maging slow to anger. Gusto ko maging lahat ng binanggit dun sa kagaya mo, Lord. Gracious, matulungin, mapagmahal, matapat, hindi madaling magalit. How do I do that? Read systematic theologies. Debate online. Behold the glory is the answer. We behold the glory of God and we become like Him. Again, verse 18. Para sa inyo mga, alam ko nahihirapan kayo sa Tagalog. Joke lang, ako yung nahihirapan dito. But we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Beholding is the same as transforming. When we behold, we are transformed. From glory to glory. Dahan-dahan.
We keep beholding, we keep transforming. Kuya Peter, how do I get to be Christ-like? Behold. Behold our God. Kuya Peter, what are the means? You have the Bible. Look for, sadyain natin na maghanap ng mga paraan kung paano natin makita ang glory ni God. Kasi yun daw ang sabi ni Pablo eh. Yun ang magbabago sa atin eh. Hindi ako nagsasabi niyan. Ito nasa talata. Mga nakakakita sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago sa gayon din larawan. And that's what I want us to understand. We've been doing this for a long time. Looking for ways. Lord, how do I get better? 30-minute quiet time in the morning praying to you, yes, it will help. Going to YouTube, looking for sermons, yes, of course, that will help. That will help. But you behold the glory. That's the vehicle. Yan ang sasakyan papuntang Christ-likeness. At unti-unti po itong umaayos. Hanggang sa wakas na magkakaroon ng isang glorified body or maluwalhating katawan. Sabi sa Philippians chapter 3, siya ang magbabago ng ating walang halagang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan na magpapasakop ng lahat ng bagay sa kanya, who will someday transform our lowly bodies to be like His glorious body by the power that enables Him to bring everything to Himself. Brethren, the message now is a message of grace, a message of mercy, and the message and life for all believers. Si Moises, nag-shine yung glory sa kanya. And those who were looking at Moses could observe the glory of God. In the Old Testament, those who were looking at his face could observe the glory of God in his face. But it was fading. Kaya siya nagtalukbong for a limited time. Ang sabi ni Pablo now, we are able to observe the glory of God permanently when we look to the cross in the face of Jesus Christ. And that's the way we are to be like Him from glory to glory. Intention, di ba? Paul intended, to be honest, this is all about last week's sermon and this week's sermon is all about Paul intending to show the church with this analogy, yung pagkakatulad, na alayo ng meron tayo sa kanila. Meron tayong pag-asa. Meron tayong banal na espiritu. Meron tayong pamamaraan kung paano po tayo magpapakabanal. Nakasulat eh. Meron tayong paraan pareha sa kaligtasan at sa pagbabago sa atin. At meron tayong pag-asa. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon Diyos sa oras na ito. Salamat na iningatan niyo nga po kami at lagi niyo kaming binibigyan ng oras upang mapag-aralan ng inyong salita. Dalangin namin, Lord, makita po namin ang inyong kaluwalhatian so that matransform niyo nga kami. Lord, we want to behold so we are transformed. In Christ's name, amen. Ating natunghayan mula sa salita ng Diyos sa 2 Korinto 3:12-19. Ipinahayag sa atin ang kaluwalhatian ng bagong tipan. Isang kaluwalhatiang hindi natatakpan, kundi na binubunyag sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Sa Kanya tinanggal ang talukbong ng ating mga puso at tayo binabago ng Espiritu mula sa dating anyo tungo sa maluwalhating wangis ni Jesus. Ang ating tugon ay awit at pasasalamat at pananampalataya. Dahil araw-araw niya tayong binabago, ito ang ating pag-asa. Inaanihan ko po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin. Yet not I, but through Christ in me.
is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side, my Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. For the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. This I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ.
Salamat ulit at you remind us of that hope that we have in the new covenant. Some announcements. Tagalog Online Bible Study this Thursday, Mayo 22, 8 p.m. via Zoom. Pastor George Ngan. Bigatin yung magtuturo. Titus chapter 3 verse 8 to 11. Saan ba siya? Sorry. Golden Ladies Bible Study the next day, this Friday, Mayo 23, 1 p.m. dito sa GFC Center. Only ladies, Hindi naman kailangan golden, pero if you wanna attend, pwede. Women of Grace, Sabado, May 24, 9 a.m., GFC. Youth Bible Study, May 24 din, 3 p.m. dito sa GFC. Imbitahin niyo yung mga youth na dumalo. At Men of the Word, ito yung pinag-pray natin kanina, magpapatuloy ang Men of the Word sa mini-conference series na The Sins We Excuse sa May 31, Sabado, 8 a.m. Bilisan niyo lang kasi may Bible study kami pagtapos. Inaaniyahan namin ang mga asawang babae na itakda ang petsang ito para sa inyong mga mister upang sila ay makadalo sa session na ito. Bukas ang mini-conference na ito para sa lahat ng kalalakihan. Pinapanalangin natin at pagpaplanuhan natin ang pag-imbita sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ito pala pinagpipray natin yung couples seminar. Tinatawag ang lahat na mag-asawa na sumali sa ating 2 araw na seminar, Marriage Millstones or Milestones, sa Hunyo 27 to 28 dito sa GFC. Okay, so andyan yung magtanong na lang kayo sa likod sa ating staff. Tayo po ay manalangin ulit. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na kami po ay kasama sa bagong tipan, sa New Covenant. At pinapaalala po namin naalala po namin na sinabi mo, do this in memory of me, Lord Jesus. At sinabi niyo, while we take the Lord's Supper, Father, we remember that we will do that together with you. Pangako niyo po yun . Kasama din sa pangako niyo yung kaligtasan at yung forgiveness ng aming mga kasalanan. Kung meron po sa amin dito na hindi pa na humihingi ng patawad po sa inyo, Lord, would you open their hearts, Lord, help them to ask forgiveness from you so that they might be part of the new covenant as well. Salamat, Panginoon Diyos. And this coming week, Lord, would you just continue to protect us? Dalangin niyo po ang aming mga pangangailangan. Kayo na po ang sumalubong dito sa mga ito. Maging material, financial, o kaya aming health, Lord, kayo na po bahala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.